Pinagi ni Attorney Sunny Matula kay sila usab nakighiusa ninig kasaulugan sa paghandom sa EDSA People Power o lakip sila nga ni padayugdog mga kabombo sa EDSA People Power Monument ning adlaw. Attorney Sunny Matula, attorney, maayong gabi kanimo. Mayong gabi, Kevin, o siyempre, mayong gabi usab sa atong mga kaila, mga igsuon, o mga kaibigan dias butuan, o sa duol ng mga lalawigan. Sa pasiuna, attorney, ato sa Sayron, unsa ang mga nahimog ingon ta kalihukan o nganong gibuhat ni sa pagkakaroon, labi na dito sa may EDSA People Power Monument? Oo, 40 anyos ang milabay. Atong gipukan o atong nagtangtang sa pwesto ang kaniadtong mailang usa ka diktador, si Presidente Marcos Sr. O sa matagumpay na kilos protesta at siyempre kolektibong kilos ng kabuwang kababayan natin sa Pilipinas o nakasintro kini sa EDSA, natangtang si Presidente Marcos. O sukad kaniadtong 1986, hangtod karon kanunay ina-remember o ginaila ang makasaysayang 1986 People Power Revolution na nakatangtang sa diktadura kaniadto. Apan nakita sa mga mamumuo nga kulang pakadto kay natangtang manato ang diktadura, pero manato mabuhi mabagto ang kinabuhi sa kadaghanan sa katawhan sa Pilipinas. Kaya ang mga mamumuo nagaingon nga ang demokrasya walay kahulugan kung wala ang katarungang panglipunan, no? So na dagdagan ba ang sahod ng mga manggagawa o aduna ba'y kasiguruhan sa trabaho ang mga mayukmok natong mga gagmayng tao o ginaila ba ang ilang mga katungod na makapag-organisa og union o makipag-collective bargaining negotiation sa ilang mga employer aron mapataas ang ilang mga kondisyones o termino sa trabaho. So ato kini ginatanaw nga kinahanglan og kulang maski na maibalik nato ang demokrasya sa Pilipinas. O dagdag pa niya na, siyempre atong ginaila na ang katubrihon, ang pagka-ignorante sa daghang katawan, usa kini ka resulta sa pag-control o pag-concentrate sa gahom, sa kayamanan sa pipila ka tao lamang, sa mga political dynasty na nag-control sa atong gobyerno, o sa atong ginatanaw nga dapat i-prohibit na gayot kanang dynastiya sa atong pagkontrol sa politika sa pamaagi sa pagprohibit sa mga politiko nga daghan nagadagan simultaneously, mga igsuon, mga amahan, mga inahan. So dapat i-prohibit na ang among minapropose ay dapat hangtod sa 4th degree consanguinity o affinity o kauban na usab ka ng mga extra marital ng mga relasyon nga susama usab sa sitwasyon sa legal na asawa, legal na bana. So kana mo ginatanaw nga kinahanglan pa nga atong duyugan o kolektibo tang maninguha nga prohibit na kanang political dynasty. O panglima siyempre ang accountability sa atong mga opisyal kadtong mga nagkurot sa kwarta, nag-abuso sa bahandi sa publiko, sa National Treasury nato, dapat magpanagot o maibalik kadtong mga ninakaw ng mga kayamanan, lalong-lalo na mula sa kadtong mga construction, no? Mga ghost projects sa Department of Public Works and Highways, o dili lang sa Department of Public Works and Highways, o sa bantang mga ahensya sa atong kagamanan. O amo usab nga gidalagan niyang buntag ang pagpanagot sa siyempre kadtong mga nagnakaw sa buhay na sa atong mga silingan, sa atong pamilya o pagnakaw sa kinabuhi sa atong inahan, amahan o igsuon
kaniadtong war on drugs ay naging accountable usab kay ang ilang gihimo usaman ka krimen against humanity. So mao kana mga kaubang kiben ug mga kababayan ang among disgutan ganihang buntag sa human misa dito sa EDSA, gikan sa EDSA Shrine sa People Power Monument. Nagmarcha kita para ipakita ang atong pagsilibrar ug usab ang atong commitment sa kabag-uhan sa atong kalingban pinaagi sa mga commitment ka atong nagipahayag kaganiha. Okay. Attorney, mangutana lang ko, ano itong panahon anang pilato, upat ka anlawan nga hangtod na palagpot si Marcos Sr. Asa to dyan to, attorney, nga mga panahon? Estudyante pa ko kaniadto dito sa Mindanao State University. Pero nakauban man kita sa social reform movement. Miyembro na ko kaniadto sa samahan ng mga kabataan, mapagpalayang kabataan o SMK, ano? Kanang mga usa kini ka youth organization sa mga social democrats kaniadto, no? Na dito sa nag-eskwela ako sa Mindanao State University. Ganoon na kami mga kauban sa Xavier University sa Cagayan de Oro City. O uban pala, kauban po ng mga IIT, MSU IIT, no? Atong panahon na. So, kami involved sa social movement kaniadto. O nakita ng EDSA adunay historic impact sa Pilipinas. O katong diri na ako sa Metro Manila kay nag-eskwela man ako College of Law diri sa Manuel L. Quezon University sa Quiapo. So nakauban usab ako sa mga selebrasyon sa EDSA. O siyempre dili lang sa selebrasyon sa social movement nga nagadala sa espiritu sa EDSA People Power Revolution. Kaya na-involve ako sa trade union movement sa Federation of Free Workers. Kaya nagtrabaho man ako sa Ateneo de Manila sa social apostolate sa mga Hiswita. So usaman sa ilang social apostolate ang labor. So nakatabang ta og inisyatiba sa pag-organisa sa mga union o nagtabang sa pag-edukal sa atong mga mumumo nga ma-empower sila na makipag-collective bargaining negotiation sa ilang mga employer. Okay. Isip medyo batanon pa nga edad ato ga mga panahon na although kuan ka sa tawagan na attorney kanang nagid ka sa society, no? Kumusta ang uban nimo nga mga kaila adto nga murag wala mangialam sa mga panghitabo sa palibot? Maski nga kadtong mga aktivista kaya itong panahon na karon ay nasa employers group na. Ako silang abogado man ko sa mga mamumuo, sila usahay abogado sa mga employers. So usahay nag-smile lamang kami nga na bisap nagkalaing-laing posisyon, no? Sila dating mga aktivista nasa employers group, sila taga-depensa sa interes ng mga employers. Ako nga kauban nila kaniadto sa mga rally, mobilization ang naapaghapon sa kauban sa mga mamumuo. Pero ang importante manggod ay aduna sila katong mga ana sa mga employers karon ay aduna sila kasinatian o ilang na-understand ang sitwasyon sa mga mamumuo. Busa mas effective ang negosasyon kung adunay understanding ang pikas tampi ng abogado nga adunay mga experience o kasanatian sa labor movement o sa activism kaniadto, no? Maintindihan nila nga nagarally ang mga mamumuo, nga nung naga-pickets, kung mag-deadlock. So at least sa pamamaagi na atong maintindihan ang proseso sa demokrasya o sa pag-ila na maski ang mga mamumuo adunay katungod usab na itaas ang ilang kinabuhi. So mutaas ang ilang sweldo, mutaas ang ilang mga benepisyo kay kabahin lang sila sa atong katilingban. Ang among tanaw ang trade union movement usa ka instrumento para sa pagpataas sa antas ng pamumuhay sa atong mga mamumuo para ma-expand ang middle class. Kaya di manggod mo voluntaryo, no? Nga mo share ang atong mga employers sa ilang mga kita kung wala mekanismo nga
magpuwersa kanila. No? Ang usa sa mekanismo, mauwang union, o ang union makipag-negotiate sa mga employers. Na-mention mo ganina no nga dili pag totally nato gakakampot ang demokrasya gumikan aning kapakyasan gihapon nga mahatagan og labi na ang ato ang mga mamumuo attorney og you mentioned gihapon aning political dynasties nga nilig-on pa man gyud. Oo. Di ba? Mas nilig-on pa man gyud. Oo, Pwede isa ba na nato ka ibuan mga... kung asa pwede na ibasol? Siyempre, dili lang sa usa ka tao pwede ibasol ka na pwede sa sistema. Pero ang gikinahanglan gayon, aduna inisyatiba na magtulod o maghatag og oportunidad nga ang kabag-uhan naging epektibo. So, ang akong tanaw ay kanang mga congressman o mga senador nga nag-astang sa anti-dynasty law dapat suportahan kay usaman ka na kahigayon o sa kinika oportunidad na malimitahan ang pwersa sa mga pamilya na nagahari sa atong gobyerno sa politika, nagakontrol sa konseyo, nagakontrol sa local government units, so gobernador, mayor o congressman baka o senador, no? So dakong impluwensya kasi kay ang kung pamilya lamang ang ana sa poder makalimtan ang interest o ang aspiration sa mga ordinaryong tao. So ang among tanaw walay tinuod nga makarepresenta sa mga mamumuo maliban sa mga taong nagikan sa pamuo. Halimbawa, sa panahon dito sa Singapore, no? Si Lee Kuan Yew, adunay kasanatian uban sa trade union movement. Kaya ang iyang mga polisiya na ginahimo sa Singapore, adunay paghatag og strong pagdagag sa interes sa mga mamumuo. Kaya nang siyang naging Prime Minister, protektado ang karapatan sa mga mamumuo mag-organisa at makipag-collective bargaining negotiation o protektado sa mga mamumuo sa panahon na sila magkasakit o adunay mga maabot na contingencies sa ilang kinabuhi nga unexpected. Kaya very strong ang social security sa Singapore. Tumawag ka na ang nahitabo sa, halimbawa, sa Inglaterra, no? Ang mga mamumuo, ang ilang si Tony Blair halimbawa, usa ka advocate sa mga mamumuo sa Inglaterra. Kung naging Prime Minister siya sa Inglaterra, mas dako ang iyang programa para sa pamuo. So kaya naging very strong ang health and social security sa United Kingdom sa panahon na siya ang Prime Minister sa UK. So sa Pilipinas kasi ang mayoría o may control sa atong gobyerno mga political dynasties nga tulad halimbawa ni Marcos, ni Duterte, mga Cayetano. So dili kayo makita ang interes sa mga mamumuo kay siyempre wala sila kapangyarihan o wala sila boses sa mga policy making bodies sa ating gobyerno. Kaya ang FFW, ang nagkaisa labor coalition, ang Workers' Party of the Philippines halimbawa ay nag-emphasize kaganiha na dapat adunay power ang mga mamumuo o ma-empower sila o mahatagan o gusto ng higayon nga ang mga pamuo adunay representasyon sa gobyerno. Kaya ang aming sinabi kanina ay kung kag ang demokrasya, kung kag ang nangyaring people power noong 1986, kung walang kapangyarihan o walang workers' power ang mga manggagawa. Kaya ang sabi namin ay dapat hindi mahiya ang mga manggagawa na humawak ng kapangyarihan. At siyempre maging responsable sa paghawak ng kapangyarihan na yan at ma-representan nila ang interes at ang pangapangarap ng ating mga manggagawa. Kaya aktibo ang mga manggagawa na sumasali o nagpa-participate sa itong Kids sa People Power initiative, lalo na kanina yung 40th anniversary para mapakita na ang mga mamumuo adunay papel sa pag-unlad, sa paghatag ng progreso sa ating nasod. Okay.
Tuod na may party list system, attorney. Sa inyong assessment, nahimo bang instrument sa mga elite ang party list system nga gituyo unta para sa mga marginalized sector o para sa mga mamumuo mismo? Ang tumong sa party list system, sana ma-empower ang atong mga mayukmok o mga gagmayng tao, sama sa mga mamumuo, mga mangingisda o mga mag-uuma. Pero iyon pa ni Congressman Chel Jokno, nag-akbayan, higit na 66% ng mga party list sa House of Representatives ay control ng political families. No? Kaya sabi niya kinakailangan i-reforma, kaya may mga proposal si Congressman Chel Jokno, si Congressman Laila de Lima, si Congressman Percy Chavez o kaatong mga kaalyado nga mga party list sa Kongreso o sa Senado, si Risa Contiveros sa Mindanao. Adun may mga proposal nga dapat yung provision sa konstitusyon natin sa pagbabawal o pag-prohibit sa political dynasty ay matuloy na. Kasi 39 years na yung provision ng ating konstitusyon sa Article 2, Section 26 na dapat mahatagan ng oportunidad ang tanang mga Pilipino na maka-appeal sa mga political processes o dapat nag-ingon dito nga i-prohibit ang political dynasty in accordance with law. Pero yung law wala pa Kaya palagay ko, ito na ang panahon. Lalo na mulwak, no? Naging controversial, naging scandal. Mga ghost project, no? Nga ang mga author ay gikan sa mga political family o sa mga political dynasties. Bitaw. Nya murag maura po ng issue atong kuan. Katong kang Yeda Romualdez sa asawa ni Congressman Martin Romualdez, attorney, di ba? Nga halos. Di ba? ang Third Speaker term of the naman siya, House. tapos nahimo na po siyang kuan, nahimo na siya upat ka termino na hinuon siya, di ba? Gigamit niya ang party list. So, dapat kaya ayusin kaya ang among gipaniuha nga maayo nato kining political dynasty na maprohibit na ang political family hangtod ang among tumong ay hangtod sa fourth degree of consanguinity or affinity. Pero ang na-aprobata sa Senado ay ang hanggang second degree lamang. Paniguro rin po na nila makabalik sila, attorney. Murag lisod lagi gyapon for delikadisa na lang unta, no? Yun. Yung ating mga politiko masyadong garapal. At kinakailangan talaga ang organisadong pag-inisyatiba sa atong katawhan sa magitan sa ilang mga organisasyon, sa ilang mga civil society group, no, para ma-influensya ang pagpanday sa mga polisiya sa atong nasod. Tuod, attorney, tinud-anay naay panagbahin-bahin sa matag kalihukan karon. Ilabi na sa ika-40 anibersaryo sa EDSA. Kabaluta, ato nga time 40 years ago, mas dako nga ihap sa mga Pilipino ang naghiusa. Mangutan ako, kung saan paghiusa sa labor, civil society o reform group aron mahimong kusgan ang democratic push? Kanang nagkalaing-laing mga labor group o nagkalaing-laing mga tendensiya, pwede man usab ka nagtanawon nga pagkuan lang ang Pilipinas usa ka pluralistic na society ug nagkaiba-iba ang pananaw. Pero ang importante dapat ay adunay mga programa ug adunay pagkahiusa sa mga isyu kung kini ginaatubang sa kinabag-ang mga Pilipino. So wa naman namo ginatan-aw nga ang pagka iba't ibang grupo ay tawag ini ay usa ka negatibo. Amo ka na ginatan-aw nga makahatag kusog sa demokrasya sa Pilipinas. So kinailangan lang siguro ang patuloy nga mga diskusyon, nga mga debate para at least magkakaroon ng common platform at common position. So palagay ko naman ay kung mag-uusap lamang ay magkahiusa ang mga nagkalain-lain mga grupo, nagkalain-lain mga progressive political groups sa atong katilipan.
Bitaw. Mga tanag gyapon ko base sa imong nakong information kaniadto attorney, kanang time sa EDSA wala pa man toy Facebook, wala pa toy email, siguro wa pay kuan messenger. Ginaon sa to nga nabuhat ba nga nagkahiusa ang tanan adto? Maski kadung dito ako sa Mindanao State University, ang radyo Oh. o ang telebisyon nakahatag og dakong tabang nga magka-communicate ang nagkalain-laing grupo sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. So maski tuod dito kami sa Marawi sa Mindanao State University ay ang among mga dalunggan, ang among mga mata naga-focus sa mga telebisyon o di baka sa radyo para magkaroon ta ng mga update o gusto makahimo sa mga local initiatives sa Iligan, sa Cagayan de Oro, maski sa Marawi, no? Ang kandidato sa Marawi pagkatapos niyadtong nagsugod ang People Power, no? Sa Metro Manila nagkaroon din kami ng People Power doon sa Iligan. Mga estudyante nagrally para baguhon ang liderato sa Mindanao State University. O gano'n na kami 46th day of strike ata, may tabo niya to sa MSU. So, ba kami makagraduate yan at 86. Ayun, 87 na ako naka-graduate dahil tanong 46 days of strike sa Mindanao State University. Ito, pero unsa man gito attorney, bati gyud bisan kamo mga batan-on, nabati gid ninyo ang kawalay-ayo adto nga panahon sa diktadorya, panahon sa diktadorya. Oo, siyempre adunay mga patayon usab no sa record sa Commission on Human Rights o sa Compensation Board adunay higit na 11,000 nga gipatay. Niadtong panahon nga na-record, no? Na-record sa Commission on Human Rights Compensation Board. No? So, dili na ka na mawala sa ating kasaysayan o dapat i-recognize na daghan nagsakripisyo sa ilang kinabuhi kaniadtong martial law. Maliban doon sa magipatay, daghan usab mga gi-torture o siyempre gi-detain, no? Na-detain na itong panahon na dahil siyempre ang diktadura ginalimitahan ang atong mga katungod o atong mga kagawasan na atong panahon na. Lastly, sa konteksto sa EDSA legacy, unsa ang imong mensahe sa kabatanunan niya karon nagsulod sa labor force nga murag wala na personal nga memorya sa 1986? Siguro balikan nato ang atong kasaysayan kay ang atong kasaysayan nagatudlo ka nato kung unsa ang mga dili maayong nanghitabo kaniadtong 40 years ago, ano, layo-layo na to pero kinahanglan na dili na maibalik atong mga pagwagtang sa atong mga katungod, pagwagtang sa atong kagawasan ug pag-ila sa atong mga human rights, no, nga ginaila sa atong konstitusyon ana sa atong batakang balaod o ginagarantiyahan sa mga international convention. So ang atong mga kabatanunan dapat balikan kini o dapat matuto tayo ika nga sa kasaysayan para siyempre ating malalaman na kung ano ang tama na dapat gawin kung makompronta kita, no, sa niining mga bag-o ng hitabo sa atong nasod. So kining korupsyon ay dili na tama o dapat ikondina. Ug ang atong mga kabatanunan dako ang atong paglaom nga sila ang mututok o siyempre magprotesta laban sa korupsyon. O siyempre dili lang magprotesta, dapat og mag-propose og mohimo og mga inisyatiba para mawagtang, kung di man mawagtang, dili na mudako pa kini mga panghitabo nga korupsyon kay ang nagaantos sa korupsyon ang ato mang katawhan og dili na ang kasamtangan katawhan kundi ang mga sumusunod sa mga henerasyon. Ato ni last na gid ako lagi kon. Kamusta nakaisa labor coalition? Unsa inyong sagit against the government? Unsa ni resignation sa mga taga sa opisyal nato? Sa kasamtangan wala kami nag-call for
resignation ang among call ay accountability. So among ginapanawagan sa gobyerno kung adunay mga ebidensya nga nagatudlo nga mga opisyal nato ay wala magasunod o nagalapas o nagaabuso sa ilang gahom, dapat i-prosecute sila o kung kinahanglan i-impeach, i-impeach. So ang atong kadaghanan sa nagkaisa labor coalition ay dapat hikayon sa gobyerno, lalo na ang ating ombudsman sa pag-prosecute niya itong mga na-identify na ng mga tao na responsable sa mga nakawan, sa mga kurakutan sa gobyerno. So dapat i-prosecute sila. O siyempre, ang Kongreso aduna usay power to impeach, itong mga impeachable official, dapat himuon nila usab kung ang dapat nila himuon ayon sa ebidensya nga gipakita kanila. So usa ka na sa pamaagi proseso nga mahimong maging accountable ang ating mga opisyal. Sige. Attorney Sunny Matula, Attorney, daghan kayong salamat, Attorney, sa paghatag og higayon niya amo ko makauban karog gabi una, labi na ning panahon sa paghandom sa ika-40 nga katuigan nato ga EDSA People Power nato 1986. Salamat kay Attorney Sunny Matula. Daghang salamat, Kevin, o mabuhay kayo at ang Bombo Radio. Maayong gabi. Si Attorney Sunny Matula, mga kabombo, chairperson sa Nagkaisa Labor Coalition. Regarding na ning ining kasinatian nila o mga barugana nila, kalabot aning sa